Makinig ka, may ginagawa kang mali at hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung ano yon. Maayos ka naman magpakita, nag-e-effort ka, mabait ka, matulungin ka, at palagi kang nandiyan para sa kanya. Pero wala pa rin. Hindi kanya tinitingnan sa paraang gusto mo o baka tinitingnan ka nga niya pero bilang kaibigan lang. Aray ko! At ngayon, nandyan ka lang sa gilid ng buhay niya. Nanunood habang iba naman ang nakakakuha ng atensyon niya. Hindi ka malas, may dahilan yon. At sa video na ito, sisirain natin ang karamihan sa pinaniniwalaan mo tungkol sa attraction. Napansin mo na ba ito? May mga lalaki na parang wala namang espesyal na ginagawa, hindi sila laging available, hindi sila laging nagsasabi ng perfect na salita, pero sila pa rin ang pinipili. Ikaw naman, ikaw na laging nandyan. Ikaw na unang nagre-reply. Ikaw na kayang mag-cancel ng plano para lang sa kanya. Pero bakit parang hindi ka pa rin sapat? Ano ito ang mas masakit na katotohanan? Habang mas pinagsisikapan mo, habang mas pinapakita mo kung gaano mo siya kagusto, parang mas lumalayo siya. Parang may mali sa formula mo. At tama ka. Kasi mali talaga ang formula, hindi dahil hindi ka enough, kundi dahil ang utak ng tao, lalo na ang utak ng babae, hindi gumagana sa paraan na iniisip mo. At kapag naintindihan mo kung paano talaga gumagana ang psychology ng attraction, magiging malinaw ang lahat. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 8 psychological principles ng attraction. Hindi ito tricks, hindi ito games. Ito ay kung paano talaga gumagana ang utak ng tao pagdating sa connection, interest, at attraction. At kapag naintindihan mo ito, hindi mo na kailangang pilitin ang kahit ano. Handa ka na ba? Simulan na natin. Welcome sa Dark Mind PH. Kung bago ka dito, subscribe ka na. Marami ka pang matututunan dito. Ang karamihan sa mga lalaki, tinitingnan ng attraction na parang transaction. Mag-e-effort ako, tapos bibigyan niya ako ng attention. Magiging mabait ako, tapos magugustuhan niya ako. Lagi akong nandyan para sa kanya, tapos mapapansin niya yon. Pero hindi yun gumagana. Bakit? Kasi ang attraction, hindi transaction. Ito ay emotional at psychological process na nangyayari sa subconscious ng tao. Hindi ito pinipili ng utak ng conscious. Nararamdaman niya ito o hindi niya nararamdaman. At kapag naintindihan mo ang psychology sa likod nito, magbabago ang lahat. May 8 principles tayong pag-uusapan ngayon. Bawat isa, magbibigay ng mas malalim na layer ng pag-intindi. Principle number 1, roller coaster effect. May isang bagay na kailangan mong maintindihan. Ang pagiging laging mabait, laging sweet, laging supportive, hindi pa laging nakaka-attract. Alam ko ang iniisip mo, di ba dapat mabait tayo? Hindi yun ang punto. May tinatawag sa psychology na emotional contrast. Ito ang dahilan kung bakit may mga karanasan na hindi natin makalimutan. Isipin mo ang roller coaster. Kung puro flat lang ang track, walang drops, walang twists, boring yon. Pero kapag may highs, may drops, may sudden turns. Ito nagiging exciting. Ganon din ang interaction sa tao. Kapag predictable ka, pareho lang lagi ang energy mo, walang excitement. Pero kapag may variation, minsan playful ka, minsan seryoso, minsan nagtitis ka, tapos biglang genuine at deep, ang utak niya nagiging curious. Naglalabas ng dopamine at doon nagsisimula ang attraction. Ang payo ko, huwag maging emotionally flat. Maging playful minsan, maging deep minsan, maging close minsan, tapos bigyan ng space. Ang emotional variation, hindi manipulasyon, at ay pagiging isang tao na may lalim, at yun, mas nakaka-attract kaysa sa isang tao na predictable. Principle number 2, scarcity effect. Ito ang uncomfortable truth. Kapag lagi kang available, anumang oras mag-text siya, sagot ka agad, anumang plano niya, game ka agad, anumang kailangan niya, nandyan ka agad. Hindi niya yun nararamdaman bilang pagmamahal. Nararamdaman niya yun bilang, nandyan lang siya, tulad ng ilaw sa kwarto mo. Hindi mo pinapasalamatan ng ilaw araw-araw. Bakit? Kasi lagi naman nandyan. Pero kapag biglang nawalan ng kuryente, doon mo mararamdaman kung gaano yun kahalaga. Ganon din ang oras mo. Kapag laging available, walang perceived value. Pero kapag may sarili kang buhay, may priorities, may mga bagay kang pinapahalagahan, at pinili mong ibigay ang oras mo sa kanya, yun ang nararamdaman niya, at yun ang nagdadala ng respect. Makinig ka. Huwag i-cancel ang lahat ng plano mo para sa kanya. Huwag agad mag-reply kung hindi mo kaya. Huwag gawing siya ang center ng mundo mo. Hindi para maging hard to get, kundi dahil may sarili kang buhay. At yun ang tunay na scarcity, natural. Hindi pilit. Principle number 3, challenge effect. May simpleng katotohanan ng utak ng tao. Mas pinapahalagahan natin ang mga bagay na pinaghirapan nating makuha. Ito ay tinatawag na effort justification. Kapag naglabas ng effort ang isang tao para sa isang bagay, iisipin ng utak niya na mahalaga yon. Kaya kapag napakadali mong makuha, ang oras mo, ang attention mo, ang approval mo, ang subconscious niya, mag-a-assume na mababa ang value nito. Hindi dahil masama siya, kundi dahil ganun gumagana ang psychology ng utak. Kaya ang tanong, paano mo ito gagamitin ng tama? Simple, huwag maging taong laging nag-i-impress. Maging confident, maging playful. Hayaan mo rin siyang mag-invest. Hayaan siyang mag-initiate minsan. Hayaan siyang magtanong. Hayaan siyang mag-effort. Kapag parehong nag-i-invest ang dalawang tao, doon nagiging mahalaga ang connection. Principle number 4, mystery effect.
May habit ang karamihan sa mga lalaki kapag may nagustuhan silang babae. Gusto nilang ipakita ang lahat. Lahat ng kwento, lahat ng achievements, lahat ng nararamdaman sa isang usapan. Akala nila, impressive yon, pero eto ang psychological reality. Kapag naikwento mo na ang lahat, wala nang dahilan para alamin pa ang tungkol sa'yo. Natapos na ang curiosity. At kapag natapos ang curiosity, natatapos din ang interest. Pero may isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang mystery. May tinatawag sa psychology na curiosity gap. Ito ang natural na drive ng utak ng tao na punan ang mga bagay na hindi pa nito naiintindihan. Kapag may bahagi ng pagkatao mo na hindi pa niya lubos na naiintindihan, automatic na nagtatrabaho ang utak niya. Nag-iisip siya tungkol sa iyo. Nagtatanong siya sa sarili niya, sino ba talaga siya? May iba pa bang side itong taong ito? Gusto ko pa siyang makilala at yun ang mystery. Hindi ito tungkol sa pagiging secretive. Hindi ito tungkol sa pagtatago ng sarili mo. Ito ay tungkol sa hindi paglalabas ng lahat agad. Mag-iwan ka ng espasyo sa usapan. Mag-iwan ka ng curiosity. Ang isang libro na natapos mo agad sa isang upuan, madalas hindi mo na binabalikan. Pero ang isang libro na hindi mo mabitawan dahil gusto mong malaman ang susunod na mangyayari, yun ang hindi mo nakakalimutan. Maging ganong klaseng libro. Sandali lang, kung may natutunan ka na sa unang 4 na principles, kung may isang bagay na tumama sa iyo, like mo na ang video, hindi para sa numbers. Kundi dahil kapag may bagay kang natutunan at ni-acknowledge mo ito, mas tumatatak ito sa utak mo. Psychology rin yon. Okay, tuloy tayo. Dahil ang susunod na 4 na principles, ito ang hindi madalas pinag-uusapan. Principle number 5, emotional imprinting. Ito ang isa sa pinaka-powerful na truth sa attraction. Makinig ka ng mabuti. Ang tao, hindi nagtatago ng memory space sa eksaktong salita. Ang tao, nagtatago ng memory space sa emotion na naramdaman niya. Ibig sabihin, hindi niya maalala ang eksaktong sinabi mo, pero maalala niya kung paano siya nakaramdam habang kasama ka niya. Kung naramdaman niya ang excitement, kung naramdaman niya ang comfort, kung naramdaman niya na parang mahalaga siya sa sandaling yon. Or, maalala niya kung boring ang usapan, kung parang pilit ang interaction, kung parang ordinaryo lang ang lahat, yun ang emotional imprinting. At karamihan sa mga lalaki, hindi nagagawa to kasi abala sila sa pag-iisip ng perfect na sasabihin. Imbes na mag-focus sa experience na mararamdaman ng kausap nila. Kaya tanungin mo ang sarili mo, pagkatapos ng usapan ninyo, ano ang gusto mong maramdaman niya? Excitement? Comfort? Curiosity? Kapag alam mo yun, doon ka mag-focus. Principle number 6, push-pull dynamic. Ito ang principle na madalas maling naiintindihan. Kapag narinig ng mga tao ang push-pull, iniisip nila game ito, na magpapakita ka ng cold behavior para ma-attract siya. Hindi yun ang punto. Ang tunay na psychology nito ay alternating signals. Kapag pareho lang lagi ang energy mo, laging warm, laging attentive, laging sweet, nagiging predictable. Walang emotional movement. Pero kapag may natural variation, minsan warm ka, minsan focused ka sa sarili mong buhay, minsan playful teasing, minsan deep conversation, hindi ito scripted. Hindi ito calculated. Ito ang natural na pattern ng isang taong hindi desperado. Isang taong may sariling buhay. Isang taong may ibang priorities. At kapag naramdaman niya yon, nagkakaroon ng curiosity. Sino ba talaga siya? Bakit ganito siya minsan, ganito naman minsan? Gusto ko siyang mas makilala. At ang curiosity, isa sa pinaka-powerful na force sa attraction. Principle number 7, confidence transfer. Ito yung principle na alam ng lahat. Pero kakaunti ang tunay na gumagawa. Ang confidence, hindi emotion, ito ay signal kapag ang isang tao ay nagsasalita ng kalmado. Hindi nagmamadali mag-explain, komportable sa silence, hindi naghahanap ng approval, at hindi natitinag kapag may hindi sumasang-ayon sa kanya. Ang utak ng ibang tao, nagpapadala ng isang signal. Ang taong ito, hindi nangangailangan ng validation, at yun ay napakalakas na signal sa attraction. Bakit? Kasi instinctively, ang utak ng tao naghahanap ng stability. Mga taong hindi madaling matangay ng emosyon, mga taong may sariling foundation, at ang tunay na confidence, ang pinakamalinaw na signal nyon. Subukan mo ito. Sa susunod na makausap mo siya, huwag magmadaling sumagot. Mag-pause. Mag-isip. Hayaan ang silence. Hayaan mong may weight ang mga salita mo. Principle number 8, validation trap. Ito ang pinaka-importante sa lahat. At ito rin ang pinaka-uncomfortable marinig. Makinig ka. May ginagawa ang karamihan sa mga lalaki na hindi nila napapansin. Nagpo-post sila ng picture, tapos tinitingnan nila kung gaano karaming likes ang makukuha. Nagsasabi sila ng opinion, tapos hinihintay muna ang reaction ng iba. Gumagawa sila ng desisyon,
Tapos naghahanap muna ng approval. Sa lahat ng maliit na galaw na yon, may isang mensahe na ipinapadala nila. Kailangan ko ng approval para maging okay. At nararamdaman yon ng ibang tao. Lalo na ng babae, hindi niya ito consciously iniisip. Pero nararamdaman niya. At ang nararamdaman niya ay ito. Ang taong ito, naghahanap ng validation. At yun, hindi nakaka-attract. Bakit? Kasi ang attraction, natural na humihila sa mga taong may internal foundation. Mga taong okay kahit walang nagva-validate sa kanila. Ngayon isipin mo ang lahat ng principles na napag-usapan natin. Roller coaster effect, scarcity, challenge, mystery, emotional imprinting, push-pull, confidence, validation trap. May napansin ka ba? May isang bagay na nagkokonekta sa lahat ng ito. Alam mo kung ano yon? Lahat ng ito, nagre-resulta sa isang klase ng tao. Isang taong may mayamang inner world. Isang taong naturally scarce dahil may sariling buhay. Isang taong may mystery dahil hindi desperadong ipakita ang lahat. Isang taong confident dahil nagtitiwala sa sarili. Isang taong hindi naghahanap ng validation dahil buo na siya. Nakikita mo ba ang pattern? Hindi ito tricks. Hindi ito tactics. Ito ang natural na resulta ng isang taong nag-invest sa sarili niya, sa kanyang growth, sa kanyang direction, sa kanyang inner foundation. May 3 bagay akong gusto mong gawin simula ngayon. Una, alamin mo kung alin sa 8 principles ang pinakamahirap para sa iyo. Yun ang simula ng trabaho mo. Hindi mo kailangang ayusin lahat agad. Isa lang muna. Pangalawa, mag-invest ka sa sarili mo bago sa kanya. Ang pinaka-attractive na bagay sa isang tao ay pagiging buo niya. May direction, may purpose, may conviction. Hindi mo makukuha yon kung nakatuon ka lang sa kung ano ang nararamdaman niya para sa iyo. Simulan mo sa sarili mo. Pangatlo, palitan mo ang tanong na ito. Paano ko siya maakit? Nang tanong na ito, sino ang gusto kong maging? Kasi ang tamang tao, natural na na-attract sa tamang tao. Hindi ito cliche. Ito ay psychology. Ito ay pattern recognition ng utak ng tao. Bago ka umalis, may gusto akong itanong sa iyo. Sa 8 principles na napag-usapan natin, alin ang pinakatumama sa iyo? Alin ang nagparamdam sa iyo ng, "Teka, ito yung mali ko." Isulat mo sa comments. Honest lang, minsan, ang pagsulat ng katotohanan na matagal mong iniiwasan, yun ang unang hakbang ng totoong pagbabago. Kung gusto mong patuloy matuto ng ganitong psychological insights, mga truths na hindi laging komportable marinig, pero kailangan mong marinig, subscribe ka sa Dark Mind PH. Nandito lang kami. Palagi! Dito sa Dark Mind PH, ang tunay na lakas ay tahimik, disiplinado, matatag,